Hello guys, hello mga Marikoy, welcome to my video. So ang video natin ngayong araw mga Marikoy, hindi para magbigay ng isang toxic content, kundi para magbigay ng awareness para sa mga momshi out there na may mga babies na katulad. So kung mapapansin nyo mga Mare, yung mga naunang video dito sa ating video clip, yung mga finlash ko na picture, yun yung mga nakita namin sa katawan niya mga Mare. So nagulat kami kasi that day napansin namin yung mga butlig na yun kahapon lang. So kahapon lang napansin ko sa talampakan niya, sa paa niya, tapos sa kamay niya. And ayang umaga na yan, nag-decide na kami ni Papa Nico na ipa-check up na nga siya kasi nga nag-aalala na kami kasi baka dumami. Even hindi naman siya nilalagnat, wala siyang ubo-sipon. Tapos kumakain naman siya, naglalaro naman siya. Ano naman siya? Makulit naman siya. Hindi naman siya gaya nung pag may sakit, 'di ba? Ang mga baby matamlay. So siya hindi. Hindi na namin inantay na mangyari yung ganon. Bali pina-check up na namin siya that time. Kaya kami nandiyan sa tricycle mga Mare. So nandiyan kami para papunta kaming clinic doon sa lagi naming pinagpapa-check upan mga Mare. So yung mga butlig mga Mare, napansin namin siya sa kamay, tapos sa may talampakan niya sa paa, and even sa singit mga Mare, meron din siya. So hindi siya basta rashes yung nakita namin, iba yung itsura niya. So kaya ayan, pina-check up na namin siya. Dalawa lang kami dyan ni Baby Saver kasi nga si Baby Zia iniwan ko kay Papa niya, so hindi nakapasok si Papa niya. Mga ilang araw na nga rin hindi talaga nakakapasok dahil eto nga nagkasakit si baby. At eto, andito na kami sa may clinic na lagi namin pinagpapacheck upan mga Marikoy. So dito pinalakad ko pa siya kasi nga okay naman siya, so hindi naman siya talaga matamlay. So mga Marikoy, andito na kami sa clinic mga Mare. So bawal mag video dun sa loob, kaya ikikwento ko na lang mga Mare yung ano ng doctor sa kanya. So mga Mare, ang baby ko, si Baby Saver ay 1 year old and 11 months pa lang siya. Tapos ang ano sa kanya ng doktor ay HFMD. Yun yung mga Mare, yung foot and mouth disease. Sakit yun para sa mga baby mga Mare. So ingatan nyo yung mga baby natin. Nagpanik ako dito mga Mare kasi nakita ng doktor na yung lalamunan ni baby ay meron na rin ganyan na parang mga singaw na butlig-butlig. Actually mga Mare, kailangan niya na rin talaga ng agarang gamutan dyan kasi nga based daw sa nakita ng doktor ay hindi lang to kahapon, which is sabi ko kahapon ko lang kasi siya nakita. So ayan mga Mare, ang dami niyang gamot na nireseta sa kanya. Ayan siya mga Mare, hindi naman siya ganun katamlay, pero that time after niyang ma-check up mga Mare, nilagnat na siya. So pinapainom ko na rin siya ng paracetamol. And ayan, sa katawan niya nangangati siya mga Mare, makati yung mga butlig-butlig niya sa katawan, and lumulobo siya Mare, yung parang paso, yung parang meron siyang laman na tubig. And sabi ng doktor mga Mare, bawal daw yon pumutok kasi nga baka manganak ng manganak. So ingatan natin na wag pumutok at ilayo natin siya mga Mare kasi nga nakakahawa siya at baka mahawaan yung ibang kapatid niya. So mga Mare, as of now nagagamot pa rin ang aking baby at awa ng Diyos ay medyo okay naman na siya, wala na yung lagnat niya at yung mga butlig niya ay pawala na rin naman. So thank you Lord talaga. So kahit na sobrang hirap ng buhay mga Mare, kaya as much as possible, kung hindi naman natin kailangan lumabas ng bahay ay wag na tayong lumabas kasi ang hirap hindi mo alam kung ano yung masasagap ng mga babies natin sa labas mga Marikoy. So kaya kung pwede dyan na lang sa loob ng bahay, ayan, dyan na lang kayo para rin sa kaligtasan ng ating mga baby Mare. So ayan, kung maaari dyan na lang sa loob ng bahay, eh dyan na lang kayo. So ayan mga Mare, video na to ay for awareness sa ating mga momshi, sa mga papa out there at mga magulang, mga guardian ng mga ating mga anak dyan mga Mare. Doble ingat na lang, hindi mo alam kung kailan sila mahahawaan or makakasagap ng sakit.
At ayun, bali hanggat maaari na lang na manatili na lang sa loob ng bahay. Well, hindi naman natin inaasahan yung mga ganito mangyayari mga mare, pero ayun nga, as much as possible, doble ingat pa din, lalo na sa mga ganitong edad. Medyo sensitive pa talaga sila at madaling dapuan ng mga sakit. So, hindi naman natin inaasahan na magkakasakit sila, hindi rin natin na-expect yung mga ganito pangyayari mga mare. So, doble ingat na lang at iwas na lang at palakasin ang immune system nila mga marikoy, painumin ng mga vitamins. And kapag may nakita tayong something sa mga anak natin mga mare, lalo na kapag mga baby pa, mas magandang agapan agad. So para hindi na lumala. So hanggang dito na lang aking video mga mare. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!